Hello po, mapagpalang tanghali po sa lahat na nakikinig na online preaching. Una-una po, magpapasalamat ako sa God, sa kabutihan ng Diyos. Meron po kaming gawain sa Banganoda na mga bata, mga kids. Suportahan niyo po yung ginagawa ko para sa bata, para sa Lord, yung ginagawa kong ah, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Free po yung pag-aaral ng Bible study sa mga bata. Nag-schedule po ako dito sa Banganoda kung sino pong will na isama po yung mga bata sa pag-aaral po ng Bible study po. Napahalaga po ang ating mga anak ay nilalapit sa ating Panginoon, ang mga bata. Ito'y utos sa atin ng Panginoon. Yan po yung pag-aaralan natin sa araw na ito. At dalangin ko, naway subscribe nyo po yung aking YouTube channel by the power, by the Holy Spirit and Christ. At pwede nyo rin po i-share sa Messenger kung sino pong nais na i-share nyo po ang salita ng Panginoon. Kaya napakalaga po na i-share po natin ang salita ng Panginoon upang ang lahat ay maabot sa kabutihan ng Panginoon. At i-like nyo po, subscribe nyo po yung aking YouTube channel. Ito po ang aking puso, ang aking heart is will na magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga bata. Kaya pag tuwing Saturday po, nag-aaral po sila ng Bible School, tinuturuan ko po sila. Ang mga bata nito, free po yan. Pati pagkain po nila, free po yan. Kung meron po, salamat pala sa nag-sponsor, yung aking kasister, aking kapatid, ang kambal ko na si Evelyn, at kay Danny Gregsby. Salamat sa suporta nyo ng gawain ito para sa Panginoon. Kaya po nagpapasalamat ako sa aking kapatid na talagang yung puso niya na tumulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga bata, na talagang abutin sila na makakilala sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa aking kapatid na si Evelyn at si Danny. Salamat po sa suporta ninyo. At kung sino ba pong will na magsuporta itong gawain na ito, nakikita nyo po, nagpapakain kami, nagpapagames kami, lahat po yan libre, yung pagkain nila, yung pag-aaral nila sa Bible School, libre po yan. Kaya salamat po sa mga nagsusuporta po ito sa gawain na ito, sa namin, paghahayo, pag-evangelism sa mga bata at sa mga matatanda po is every Sunday naman po kami, meron po kami Bible study po. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon kung anong nais ng Diyos sa atin, na kung ano yung calling sa atin ng Diyos, ng gampanan po natin. Kasi hindi na natin magagawa kapag tayo maedad na, matanda na, hindi na tayo makalakad, hindi na tayo makakilos. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti at tapat ng Panginoon. Yun lang po ang mababahagi ko na testimony kung gaano kadakila. Kasi mga bata, masaya po sila. Masaya na sila, meron silang gift. Masaya na sila kapag naglalaro sila. Yan yung mga bata eh. Kasi sa akin po, ang testimony ko din po na naalala ko po ng mga bata din po kami. Ito po, testimony ko po sa inyo. Naalala ko po ng mga bata pa kami. Pinalaki kami ng magulang namin kasi dun sa Olonga po kami tumira. Ang edad namin is 8 years old. Dinala na kami ng nanay namin dun sa Olonga po. Doon panahon naman sa Olonga po, di ba po maraming foreigner, maraming mga kano nung araw. Pero hanggang ngayon meron na eh. Maraming kano, tapos dinala kami ng mother namin dun sa foundation. Yung foundation na yon, nagpapaaral ng mga bata. Nagpapaaral sila, binibigyan sila ng damit. Pag Pasko, dinadalhan kami ng foreigner ng kung sino yung sponsor namin. Dinadalan kami ng box na kahon na mga pagkain, canned goods, candy, marami po pong ibang dinadala po sa amin, kahon-kahon po. Lumakay kami sa foundation, masaya po doon. Para naalala ko ngayon sa mga tinuturuan kong mga bata, naalala ko rin nung bata pa kami,
Ganun po ginagawa po sa amin ng foundation. Kaya praise God po sa kabutihan ng Panginoon na pinagpapala ang aking mga kapatid sa ibang bansa. Pinagpapala po sila na nabibless sila. Kaya sabi ko, hindi kaya anin natin uli yung nung tayo yung mga bata pa nagpapapiding. Parang gusto ko rin iparana sa mga bata. Kaya po nag-ano po kami ng program ngayon na Bible School. Kasi kung tayo binibless ng Panginoon, ibalik din natin sa Diyos yung pagpapalang binibigay sa atin. Kaya naalala ko ng mga bata kami nandun sa foundation na yon. Lahat binibigay ng foundation, kumakain kami, binibigay lahat ng gusto namin, binibigay ng foundation. Pinapadalan kami box na karton. Kaya po sa pagpapala ng Panginoon at ibinalik po namin sa Panginoon yung anumang bless na natanggap namin, i-share din namin sa mga bata. Kaya in-encourage ko po kayo, sino pong will na magsuporta para sa gawain na ito. Dahil ang Diyos ay napakabuti, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya bless po kami magkakapatid dahil dumanas din kami nung bata pa kami na nakatira kami sa foundation. Inaruga kami ng mga Amerikano na nagsusupport sa amin. Kaya salamat. Hindi ko mamatandaan ang mga name nila pero alam ng Diyos kung sino sila nung nagsusuporta nung araw sa Olongapo. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Yun lang po ang aking testimony kung gaano kami ng Panginoon pinagpala. Dahil sa pinagpala kami, ibinabahagi din namin yung blessing na ibinigay po sa amin. Kaya sinishare din namin kasi naranasan din namin na kami nung time ng mga bata pa kami, nakatira kami sa foundation. Amen po ba? Sa Lord ko ibinibigay ang lahat ng paglilingkod ko. Sabi ko nga, Lord, habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa iyo at hindi ko hayaan na ako'y lumayo sa iyo. Kaya lagi kong iniiyak sa Panginoon na kapag ako'y nagbabahagi ng salita ng Panginoon, Lord, gamitin mo ko. Kaya salamat po sa mga ini-encourage ko po kayo na ang inyong mga bata, dalhin nyo po habang sila'y narito sa mundo na ito na maranasan nila yung pagkakilala sa Panginoon. Yun po ang aking testimony. Ngayon po sa araw na ito na tayo'y ang topic po natin about sa mga bata. Pahanapin po natin. Kaya napakaganda po yung topic natin sa araw na ito. Kaya magpatuloy po tayong lumapit sa Panginoon at magkaroon ng relasyon ng inyong mga anak. Topic. Ito po ang ating topic. Ang topic natin, binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. Yan po yung topic natin. Buksan po natin sa Marcos chapter 10 verse 13 to 16. Hanapin po natin na Marcos. Sa English, Mark chapter 10. Ilan po natin chapter 10 verse 13 hanggang 16. Basahin po natin ng buo. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Verse 14, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
Verse 15, tandaan ninyo ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa mga pagtanggap ng isang bata ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanilang binasbasan sila. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin muna upang tayo gabayan ng ating Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man to sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat Lord God sa revelation mo, sa mensahe mo sa araw na ito. Dalangin ko Panginoon na itago mo ako sa iyong likuran at langisan mga kinlabi sa paghahayag ng iyong salita. In Jesus' name, tuba mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority and discernment, Panginoon. At sa bawat makakakinig ng iyong mga anak, Lord, ito itumuy mo sa puso nila ang mensahe mo. Napakalaga, Lord, yung may relasyon ng iyong mga anak, lalong-lalo po ang mga bata, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon, at patuloy ang kapangyarihan mo ang siyang dumaloy sa bawat anak mo na makakakinig ng iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang magpapaalala kung gaano mo sila minamahal at inaabot sa kanilang buhay, Panginoon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you so much. In Jesus' name, Amen. Yan po yung itatopic natin. Sabi nga dito sa verse 14, nagalit si Jesus nang makita ito sa sinasabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyong silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang makakabilang sa harian ng Diyos. Amen. Sa atin po, sa ating buhay, kapag ang Diyos ay nagpapaalala, kasi minamahal ng Diyos ang mga bata, hayaan natin na kapag ang anak natin ay pumupunta sa church, sa gawain ng ginagawa namin dyan sa Santa Cruz, sa Bangan Oda, hayaan niyo yung mga bata. Para sa ganon, meron po silang kaalaman about sa Word of God. Kaya napakalaga, very important, meron silang relationship kay God. Amen po ba? Maliit pa lang anak mo or buntis ka na dinadala mo sa simbahan ng iyong mga anak, mararanasan nila yung kabutihan ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon na ilapit natin ang mga bata sa harap ng Panginoon dahil sila meron mga kaligtasan. Amen po ba? Kaya napakabuti na pinapaalala dito ng Panginoon. Ulitin ko po sa chapter 15, tandaan ninyo ang sinumang hindi tumatanggap sa harian ng Diyos tulad ng mga pagtanggap sa isang bata ay hindi makakapasok sa harian ng Diyos. Amen. Ang mga bata, kapag sinabihan mo, susunod sila eh. Katulad ng ginagawa po namin, nagba-Bible study kami. Pag sinabi ko sa mga bata, o mga bata, kantahan na natin ang Panginoon. Tuwan-tuwa sila kapag umaawit sila. Kasi mga bata napapasunod mo eh. Pero ang mga matatanda, mahirap mong pasunodin yan. Ang sabi ng Panginoon, ang mga bata ay merong kaligtasan. Sa atin, dapat din kung katulad tayo ng mga bata, ganun din tayo mga matatanda. Sumusunod kung ano yung sinasabi ng teacher. Amen po. Di ba po, kapag tayo yung mga nag-aaral pa, o high school ka, college ka, elementary, di ba susunod ka sa teacher mo? Ganon din tayo sa ating Panginoon. Dapat din tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos para meron tayong kaligtasan. Amen po ba? Kasi minamahal tayo ng ating Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin na tayo
lumapit sa Kanya, na tayo manampalataya sa Kanya, tulad ng mga bata, madaling sumunod, madaling pakiusapan ng mga bata. Umiyak nga lang ang bata, di ba? Pag umiyak siya, patatahanin mo, di ba? Bibigyan mo ng pagkain, bibigyan mo ng candy, tatahanan siya. Amen po ba? Ganon din sa ating Panginoon kapag tayo lumalapit sa Diyos, kapag isinusuko natin yung buhay natin sa Diyos, di ba po, nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng Panginoon tulad ng mga bata. Amen po ba? Chapter 16 po, verse 16 ng Marcos chapter 10, verse 16 na po tayo. Pinakalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Amen. Ang kailangan ng mga bata ay guide ng Panginoon. Iga-guide sila ng Panginoon. Kasi mahirap po pag walang relasyon ng mga bata. Di ba ang mga tao ngayon, sa katamaran ng nanay, gadget na lang para hindi na sila mamataw dito, lumayas, o maglaro na lang sa games. Kapatid, bilang magulang, anak, ilapit natin ang ating mga anak sa Panginoon. Kung pinapanood nila yung mga cartoons, ipanood nyo yung Word of God. Kasi sabi ng Panginoon, ilapit nyo sa akin ang mga bata. Huwag niyong pagbawalan. Dapat hindi natin pinagbabawalan ng ating mga anak kung sila'y pumupunta sa gawain ng Panginoon. Kasi tayong lahat individual haharap sa Panginoon. Isa-isa tayong haharap sa Panginoon, sa judgment ng Panginoon. Nilapit mo na yung pamilya mo, ayaw pa rin. Pinapanalangin mo na ang pamilya mo, ayaw pa rin. Yung kaibigan mo, pinapanalangin mo, ayaw pa rin. Kasi isa-isa tayong haharap sa Diyos, sa judgment ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lagi natin ilapit ang ating mga anak sa Panginoon. Umaawit sila, nagkakabisado sila ng Bible verse, at nagbabasa ng salita ng Panginoon. Masaya ng mga bata eh. Alam po ba, habang ako'y natuturo sa mga bata, tuwang-tuwa ang mga bata. Tuwang-tuwa sila, yun. May galak sa puso nila eh. Kaya masarap po sa pakiramdam na inilalapit natin ang ating mga anak sa Panginoon at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya napakalaga po na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Huwag po natin baliwalain yung mga mensahe ng Panginoon sa atin. Kaya nagagalak yung puso ko kapag sa Diyos ko inilalapit ang mga bata, kasi ito'y utos ng Panginoon. Kaya sabi ko nga ang ganun, kung sinong gustong dalhin yung mga bata eh. Hindi naman sila mapapahamak dun eh. Mas lalo silang nakakaunawa sa presensya ng Panginoon. Mas lalo silang lumalawak. Mas alam nila tinuturo doon yung tama at mali. Kaya napakasarap po na ilapit ang mga bata. Number 1, pagtuturo sa mga bata. Kaya kailangan po natin ituro sa mga bata. Buksan po natin yung Kawikaan chapter 22 verse 6 po. Kawikaan. Wait lang po Kawikaan 22 verse 6. Verse 6. Natin lang pa. Sabi dito sa Kawikaan, Proverbs chapter 22 verse 6. Sa Tagalog, Kawikaan chapter 22 verse 6. Ituro sa mga bata ang daang dapat nilang lakaran, at hanggang sa paglaki
di, din niya ito malilimutan. Amen. Ituro natin sa mga bata. Mga bata ang daang dapat nilang lakaran. Yun po yung pagkilala sa Panginoon. Ilapit sa Panginoon. Napakalaga po ang mga bata, nilalapit natin sa Panginoon. Para sa ganun may takot sila sa Panginoon. Amen po ba? Hanggang sa paglaki nila, sabi nila, ituro sa mga bata ang daan dapat nilang lakaran at hanggang sa paglaki nila, di nila ito malilimutan. Amen. Kapag ang anak mo'y dinadala mo sa church, hanggang paglaki niya, dala-dala niya yung kabutihan na pinag-aralan niya sa salita ng Panginoon. Alam niya ang tama at mali. Amen po ba? Hindi malilimutan. Ako nga po, di ba, testimony ko kanina, kami mga bata kami, lumaki kami sa foundation. Tinuturuan kami doon ng mabuting asal. Nag-aaral din kami ng Bible doon. Bata pa lang kami noon. Kaya hindi namin malilimutan. Kaya yung blessing na binibigay sa amin ng Panginoon, binabahagi din namin sa mga bata na nangangailangan. Amen po ba? Napakasarap po sa atin na tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, pinagpapala kami ng kami magkakapatid. Lumaki kami sa hirap, pero tinutuwid kami ng aming magulang sa aming mga buhay. Sa tuturo sa inyo ng magulang mo, huwag kang magnakaw. Sabi nga ng Panginoon, pinapaturo sa amin ng mga magulang namin, kahit nagdidildil kami ng asin o toyo o mantika, yan, naalala ko lang, sasabihin ng magulang namin, huwag kayong magnakaw. Yun yung tinanim ng magulang sa amin, hindi kami nangunguha ng hindi sa amin. Kaya napakaganda na itatanim mo sa next generation. Sabi na, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kung magnanakaw ang magulang mo, magnanakaw din ang anak kasi pinapakain mo nakaw. Kung nagdadrugs yung tatay mo, addict din yung anak mo. Kaya kailangan natin, habang bata pa ang mga anak natin, ilapit natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na dapat nating ipaalala sa mga bata ang tama at mali. Amen po ba? Next po, ituro sa mga bata ang daang dapat nilang lakaran hanggang sa paglaki, di nila ito malilimutan. Yan po yung verse kanina po ng Kawikaan chapter 22 verse 6. Number 2, mahal ng Diyos ang mga bata. Sabi dito sa Mateo 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa harian ng langit. Amen. Huwag natin pagbawalan ng ating mga anak kapag pumupunta sila sa church, pumupunta sila sa gawain ng Panginoon, kasi ito'y utos ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag po natin pagbabawalan ng ating mga anak na lumalapit sa gawain ng Panginoon, sa church, anumang gathering na ginagawa nila, isasayaw, kumakanta. Amen po ba? Kesa naman napapariwara ang ating mga anak na hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Amen po ba? Kaya napakahalaga na ilapit natin ang ating mga anak sa ating Panginoon. Dito, mahal ng Diyos ang mga bata dahil sa kanila inosente. Pag-iisip, wagas na puso at lubos na
pagtitiwala. Ituro ni Jesus na ang mga bata ay huwaran ng pananampalataya, kaya ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong tulad nila. Ang kanilang kapakumbabaan at kakayahan manalig ay katangian dapat tularan ng lahat. Amen. Di ba po ang mga bata talagang, yun po yung gawain namin dyan sa Santa Rosario, sa Banganoda, dito sa Banganoda. Talaga yung mga bata talagang sumusunod sila eh. Kahit inesente yung isip nila, pero sumusunod sila. Sumusunod sila sa kung ano yung namin gagawin namin. Magbabasa kami ng Bible, makikinig ang mga bata. Pag sinabi ko, oh, tahimik, tahimik sila. Ops, wag maingay. Yun, sumusunod sila. Hindi, kailangan ituturo natin sa kanila yung tamang pagkaunawa sa Bible. Kaya napahalaga po ang mga bata ay laging magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas upang ipahayag ko pa ang mga salita mo sa mga bata. Kaya kagabi, nagpipray ako, sabi ko, yung napanood ko sa JIL live na nanonood ako, talagang umiiyak ako, sabi ko, Lord, ito yung will mo na magbahagi ako ng salita mo, Panginoon. Bigyan mo lang ako ng lakas. Kasi sarap po na maglingkod sa Panginoon. Masarap po na tayo'y magkaroon ng relasyon sa Diyos. Masarap po na ang mga bata ay sumusunod. Ang babait na mga bata na to. Kaya shout out ang mga kids dyan sa sa Banganoda. Talagang nagpapasalamat din ako kila Sister Melba Hingala at yung mga magulang na nakiki-operate sa gawain na ito. Ganun din kay Salvador na laging inaano yung mga bata na yung hinahatid yung pagkain. Salamat sa inyong lahat na napakabuti. Patuloy nyo lang yung ginagawa nyo sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa tao kundi sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito sa Kawikaan, sa conclusion ko, ito po yung conclusion ko po. Kawikaan chapter 7 verse 1. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Yung mga natutunan natin, itanim natin sa ating isip. Ingatan natin, itanim natin sa isip. At huwag kalimutan. Amen po ba? Kaya napahalaga po na lahat ng mga napag-aralan ng mga bata, balang araw po yan, matatanim sa kanilang puso, sa kanilang isip. Katulad namin ng bata kami, lumaki kami sa foundation. Nakatanim sa aming isip yung mga magagandang damit na binibigay sa amin na galing pa po sa ibang bansa, karton-karton na dumarating. Sponsor namin taga-Amerika. Hindi ko na po matandaan yung sponsor po namin. Nakasulat po sa box yun kung sino yung sponsor namin. Kaya masarap po na tayo yung nagbabahagi ng blessing sa mga bata. Masaya po yung mga bata pag sila nakakatanggap. Binilan namin ng mga kung sino may nakakabisado ng verse, nakakasagot ng answer, meron silang prize. Yun po yung mga binibili namin. Bumibili kami ng mga chocolate, bumibili kami ng mga candy, bumibili kami ng mga pangailangan sa school, yung baunan nila, pencil, nila pa po ako nakapagbigay. Marami pa po kung bukas po magbibili na naman kami para sa Saturday. Meron na naman kami gawan. Every Saturday po yan. Kaya ina-encourage ko po ang mga bata na pumunta po sila dito para po sa ganun masaya po ang mga bata. Tinuturuan sila ng Word of God.
kaysa po nasa kalye na kung anong ginagawa. Hanggat malakas ako, hanggat kaya ko, patuloy ako maglilingkod sa Panginoon. Kasi yung puso ko bilang tinawag ng Panginoon, ito na yung life ko eh. Life na binigay sa akin ng Panginoon na mag-encourage ng mga bata na ipakilala si Jesus sa kanilang buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy nyo lang po supportahan yung YouTube channel ko po. I-share nyo po, subscribe nyo po, i-like nyo po para po sa ganun na marami po akong subscriber para makatulong ako sa mga batang nangangailangan ng mga suporta. Kaya sa Diyos ko itinataas ang lahat ng ito. Salamat po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po'y manalangin upang gabayan tayo ng Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno na si Abraham, Jacob, Isaac hanggang kasalukuyan, Father God. Lord, patawarin mo po kami sa aming nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus. Salamat, Lord God, sa mensahe mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na patuloy na ilapit namin ang mga bata na ito, Panginoon. Lord, kilala mo ang iyong mga anak at patuloy silang magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, na ilapit namin ang mga bata sa iyong harapan dahil ito'y minamahal mo ang mga bata, Panginoon. Kaya, Father God, ikaw po ang siyang kikilos, Panginoon. Abutin mo nga bata na ito, Panginoon, na mga tinuturuan ko ng Word of God, Panginoon. Ingatan mo sila, gabayan mo sila sa araw-araw na buhay na tinatahak nila sa mundo na ito. By the power, by the Holy Spirit and Christ, Panginoon. Patuloy ang kapangyarihan mo ang siyang kumilos, Panginoon, sa mga bata na ito. In Jesus' name, hallelujah. At patuloy mo silang gagabayan, Panginoon. I-bless mo ang mga bata na ito sa itong gawain namin sa Saturday, Lord, na mas marami pa po ang mga batang madala doon sa gawain na yon, Panginoon. Aabutin mo ang mga bata na ito, Panginoon. At pagpapalain mo, Lord, itong gawain na ito, Panginoon, sa pagbabahagi namin ng iyong salita, Panginoon. I-bless mo upon blessing itong gawain na ito, Panginoon, at ikaw ang magpapala sa amin ng siksik, liglig, ng maapaw na biyaya, Panginoon. At patuloy na unahin ka namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At ito i-provide mo po sa bawat anak mo, Panginoon. At tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga bata na ito na sila'y lumaking may takot sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo na po ang siyang dumaloy sa iyong mga anak, Panginoon. At ang mga magulang, naway sila'y makakinig ng iyong salita. Patuloy mo pong i-bless upon blessing ang bawat pamilya ng mga bata na ito na tinuturuan ko po, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Anumang nawalang lakas akin, Panginoon, muli mo itong ibalik. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much sa araw na ito, Panginoon, na ikaw ang dapat na maparangalan ng lahat ng tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Patuloy lang po kayong encourage ko yung mga bata na ilapit nyo po sa Panginoon. Dahil sa muling pagbabalik ng Panginoon, kinukumpleto niya ang mga tinalagahan niya sa aklat ng buhay. God bless po.